sobrang tulong dahil sa kaya nila. After ng Sedeca incident, feeling down siya, pero nakakaisip na naman siya ng bagong kahulugan ng mga kasama. Sinasabi ni Grid kay Irene na ligtas siyang babalik kasama ang father-in-law niya dito. Hintayin niya siya dito at huwag mag-alala, sinasabi ni Irene na iwan niya sa kanya. Mag-ingat din siya, my love, sinasabi ni Lowell na sasabihin niya sa administrator na ihanda ang home front, kaya tawagin niya siya kapag kailangan siya ng sitwasyon. Kailangan niya rin siguro kolektahin ang contribution rewards para sa Golem Extermination Quest. Rescue Earl's Time, ang mga golem na lumabas sa kapital ng Reinhardt, ay mas malakas sa inaasahan. Dahil sa kanila, hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng digmaan. Si Earl's Time ay nasa gitna sa isang krisis, tuparin ang hiling ni Lady Irene at iligtas si Earl's Time. Malinaw na mga kondisyon, ang survival ni Earl's Time. Malinaw na mga reward, ang iyong affinity sa Earl's Time ay aabot sa maximum at pwede kang maki-exercise sa Great Authority sa North. On failure, -1 level, kung mamatay ang Earl's Time, sandali lang makukulong sa dalamhati si Lady Irene. May posibilidad na ang marital relations ay lumala. Sa isip-isip ni Grid na sige, ang father-in-law niya lang at sisihi sa ngayon. Magiging busy na araw, sinasabi ni Grid kay Euphemina na Terna. Sa Reinhardt Castle nagtitipon ang mga golem. Sinasabi ng hari na sino ang may masamang hangarin tao sa likod nito. At bakit nila ginagawa ang mga pagsubok na ito para sa kanyang kaharian? Ethnal Kingdom ika-13 na hari Wiesbaden, aking hari. Dumating na ang suporta mula sa Frontier of the North. Frontier, capital of Earl's Time's territory, sinasabi ni Earl's Time na Time of the North, humihingi siya ng paumanhin sa pagkaantala, aking hari. Matagal ang sitwasyon ng digmaan, narinig niya na may 100,000 mga manlalakbay na sumali sa digmaan. Sinasabi ni Wiesbaden na palala ang sitwasyon, umalis na ang majority sa kanila. Ang mga kasama na lang namin ay ang mga sundalo ng Ethnal Kingdom ngayon. Sila na lang ang mga natitirang sundalo ngayon sa Ethnal Kingdom. Sinasabi ni Earl's Time na ilalagay rin ng kanyang hukbo ang kanilang lakas. Pero nakakahiya, walang kahit isang explorer na kayang iligtas ang kanilang mga sundalo mula sa kamatayan. Sinasabi ng lalaki na nakapulang buhok na takbo. Hindi gumagana ang magic sa kanila, ongoing pa ang sitwasyon kaya hindi siya makalog out. Sinasabi ng naka-brown na buhok na lalaki na may mga mabibilis na golem pa talaga. Lahat ng nasa harap ay patay din, sinasabi ng lalaki na iwan niya sila. Paano natin aalagaan ang NPC laban sa mga halimaw na yan? Biglang dumating si Sir Phoenix at nablock ang atake ng golem at sinasabi nito na mag-evacuate sila kasama ang bata na yan. Sinasabi ni Sir Phoenix kay Romeo, dapat magbuo sila sa Winston ng line of defense sa North Castle Gate upang pamunuan ang mga refugees doon. Ang mga frontier ay pipigilan ng mga golems at pipigilan ng ilang mga oras. Sumang-ayon naman dito si Romeo at sinasabi nito na naiintindihan niya Sir Phoenix. Sa isip-isip ni Sir Phoenix na ang daan-daan mga Royal Castle Guards at Explorer ay hindi mapigilan ng isang golem at pinapatay sila. Diyos ng liwanag Rebecca, wala na ba talagang magliligtas sa lahat? Napatingin si Sir Phoenix sa taas, sinasabi ni Grid na dumating na ang Shredder. Ginamit niya ang kill para mapatay ang isang golem. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na Holy. Nawasak ang Soul Doll sa isang hit, sinasabi ng naka-brown na buhok na lalaki na si Grid ito. Ang international competition winner, si Grid ay lumitaw na. Nagulat naman si Sir Phoenix sa pagdating ni Grid at tinawag niya itong Panginoon. Sinasabi ni Grid kay Captain Phoenix na iwan niya sa kanya ang mga golems at linisin ang retreat path para sa mga residente. Sinasabi ni Sir Phoenix na naiintindihan niya, iwan niya na sa kanya ito. Sa isip-isip ni Sir Phoenix na syempre, at least siya ang treasure ni Lady Irene. Euphemina, alam niya ba ang bilang ng mga golems? Syempre, hindi niya alam ang ibang stats pero mataas ang insight niya kesa sa kanya. 733 golems ng nakaraang panahon, 187 soul doll, at 12 sinaunang armas. Ang fighting power ay 9,300 para sa golem ng nakaraang era, 15,000 para sa soul doll, at 26,000 para sa sinaunang sandata. Magiging okay na ba siya?
Kahit magkakaiba ang 100 sa fighting power, equal ang pagkakaiba sa lakas ng langgam at agila. Sa isip-isip ni Grid na ang fighting power ng Soul Doll ay katumbas ng top-ranked player. At meron 12 sa kanila na may mas mataas na fighting power kaysa sa Papa. Kung pagsesamayin silang lahat, may 1,000 ba sila? Marami sila, nakakainis, kung gusto niyang hanapin si Sihi, kailangan niya sila guys. May bumagsak mula sa langit, nag-summon pala si Grid ng kanyang mga knight na si Jude, Horoy, at Lowell. Sinasabi ni Lowell na tinawag niya sila agad, parang seryoso ang sitwasyon as expected. Sinasabi ni Grid na well first, mukhang binablock ng big guy na yan ang lahat ng magic attacks. Kailangan niya munang hit yung golem na yan, di ba, Lowell? Sinasabi ni Lowell na oo, isang matalino na desisyon. Sinasabi ni Grid na sige, pumunta na silang lahat sa isang party. Kasama siya, Euphemina, Horoy, simulan niya na, sinasabi ni Horoy na walang kahit isa ang makakapigil sa daan ng kanyang kataas-taasang Panginoon. Hayaan ang lahat ng ginagawa niya, tumaas ang moral. Lubos na tumaas ang attack power at magic power para sa susunod na attack. Ang susunod na attack ay garantisado na magiging critical hit. Ginamit ni Grid ang Pagma's Swords Dance at Transcended Link. Pansamantala ka na pumasok sa isang transcendent state at ginamit ang link. Isang kabuuang 20 strike, bawat strike na nangunguna ng 150% ng iyong attack power, ay ilulunsad ng walang pagkaantala sa pagitan ng mga attacks. Sa tuwing tama ang target, stagger sila ng 0.1 seconds. Sinasabi ni Euphemina na hindi siya makapaniwala na kaya niya ang malaking golem sa isang hit. Ito ay kahanga-hanga. Kung walang anti-magic shields, panahon na para mag-rampage ang magician. Indecisive Mamad's Orb, Option Effect Activated Magic Damage plus 100%. Nagtaka pa ang golem kung bakit sa lupa tumama ang atake ni Euphemina at biglang tumama ang pinakawalan niyang Storm Gravity. Sinasabi ni Lowell na mukhang kailangan niya ng finisher. Isang bihirang opportunity na magamit niya ang Qigong Cannon na natanggap niya kay Lord Greed. Spirit Cannon, Rating, Unique, Kapangyarihan ng Attack, 245 isang Qigong Master's Weapon, kung saan nila nilalagay ang kanilang braso sa barrel ng cannon upang lumakas ang kanilang chi bago ito gamitin. Inflict ang 250% ng iyong kapangyarihan sa pag-atake sa isang target sa loob ng 5 metro radius. Ginamit ni Lowell ang Earth Dragon Scream, sinasabi ni Jude na Jude. Break ang sinasabi ng Panginoon break, sinasadya ni Jude ang masamang grammar, sinasabi ng babae na hindi siya makapaniwala na ang mga golem na hindi matalo ng pag-atake ng 10,000 na tao, na destroy lang ng pinagsama-sama na pag-atake ng 4 na tao lang. Sinasabi ng lalaki na mas better si Lowell kaysa sa mga sabi-sabi. Pero sino ang iba sa kanila? Isang impressive group ito. Sinasabi ni Greed na ang lahat ay magpatuloy at talunin silang lahat. Kailangan niya hanapin si Sehi. Sinasabi ni King Wisebodon na sino yung matapang na lalaki na tumatalo sa mga golem. Narinig ba ni Goddess Rebecca ang kanilang panalangin? Sinasabi ni Earl Stime na hindi siya nakakasama sa kanya noong conscripted sila. Pero mukhang dumating siya kahit late na. Siya ang kanyang son-in-law, may skill siya ng isang legendary warrior. Sinasabi ni Wisebodon na siya ay son-in-law niya, at legendary warrior siya. Sa isip-isip ng lalaki na ano ang sinabi niya, legendary warrior ang commoner son-in-law ni Earl Stime na hindi natin nakita mula ng pagma 100 taon na. Ang parehong Earl Stime na pinakamalakas na noble sa mga tuntunin ng impluensya, na pinuprotektahan niya ang hilagang sa loob ng 3 henerasyon. Kung totoo ang sinasabi niya, panahon na para maging bagong susunod na marquis ang Earl Stime. Sinasabi ni Earl Stime na huwag siyang mag-alala, aking hari. Pro-protektahan ng aking anak ang lupang ito, nakikita nating na nahihirapan na si Romeo sa paglaban sa mga golem. Sa isip-isip ni Romeo na ito ba ang mangyayari sa ating, nawala na sila ng 2/3 ng kanilang troops. Siya ay magiging practice partner niya ulit sa susunod na mundo. Nabigla naman si Romeo nang dumating si Greed at sinasabi ni Greed na kung knight ka ni Lady Irene, magtiyaga siya hanggang sa wakas. Tumigil na siya sa pag-aangal at inumin ang potion na ito. Siguraduhin niya magbabayad siya ng 50 gold, nagtataka naman siya dito at sinasabi ni Romeo na ang isang ito ay nagkakahalaga ng 8 ginto lang.
Nakikita nating si sexy high school girl at si Ruby ay hinahabol ng mga golem at sinasabi ni sexy high school girl na tumakbo siya ng mabilis Sihi. Nahulugan ng bato si Sihi at nadapa ito, papalapit na sa kanya ang golem at buti na lang niligtas siya ni Grid at sinasabi nito na alisin niya ang kamay niya sa kanyang kapatid. Nabigla naman siya sa pagdating ng kuya niya at si sexy high school girl na may star pa sa mata nang nakita si Grid. Galit na galit at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya dito. Mag-focus siya sa pag-aaral niya, bakit hindi na siya umalis dito? Hindi naman nakapagsalita si Sihi, at sinasabi ni sexy high school girl na ang sama naman niya, dapat niya munang tanungin kung okay lang siya. Naisipan niya na tulungan siya, dahil nakikita niya na hindi pa siya tulog buong gabi. Naisip niya ba na masyado na siyang malupit sa mga taong nag-aalala sa kanya? Naaalala niya pa ang mga sinasabi ni Sihi, na kumilos siya na parang nag-mature na siya. Kumilos naman daw siya ng katulad ng kanyang edad kahit minsan lang, hindi na siya bata. Sinasabi ni Grid na nasa daan sila ngayon, magtago siya sa ligtas na lugar. Hindi siya pwede mag-log out sa ngayon, sinasabi ni Sihi na opa, mag-ingat siya. Sinasabi ni Grid na alam niya na, pagkatapos ng lahat ng ito, huwag na siyang gumagawa ng katangahan at burahin niya na lang ang kanyang account. Sa isip-isip ni Grid na sobra siyang sumuko sa buhay niya para makamit ang lakas na ito. Akala niya ba pababayaan niya siya sa parehong sakit na ginawa niya? Sihi, wala siyang magagawa dito, nagpakawala si Grid ng linked kill, random na strike ng minimum ng 3 hanggang sa maximum na 7 beses, bawat strike may 1,500% na pinsala, malakas na shockwave ang nagawa ng pag-atake ni Grid, napansin ni Ruby ang bata at ang matanda na nanghihina, sinasabi ng bata na nagmamakaawa ako, gumising siya lola, sa isip-isip ni Sihi na siya yung bata. Ginamit ni Grid ang Blacksmith's Rage, at tinawag niya si Heroy para magbigay ng buff. Sinasabi ni Heroy na ang mundo ay nanunood sa kanya ngayon, Panginoon ko. Ipakita niya ang kanyang greatness hanggang kaya niya. Siya si Heroy, sasamahan siya, tumaas ang moral. Lubos na tumaas ang attack power at magic power para sa susunod na attack. Ang susunod na atake ay garantisado na magiging critical hit. Ginamit ni Grid ang linked kill, napansin ng bata na gumuguho ang gusali at pabagsak ang mga bato sa kanila. Buti na lang dumating si Sihi para iligtas sila, nagtataka at tinatanong ng bata kung ayos lang siya. Sinasabi ni Sihi na delikado dito, umalis na agad sila dito. Teka lang, kunin niya muna ito, para sa kanya. Nagtataka ang bata bakit binibigay niya sa kanya ang potion na ito. Sinasabi ni Sihi na kailangan niya ito, diba? Gamitin niya ito para sa kanyang lola. Nagpapasalamat ang bata at humihingi ito ng paumanhin. Sa isip-isip ng bata na kahit ninakaw niya ang mga gamit niya. Hindi niya naisip na may traveler na ganito. Siya ay mahinang nilalang. Pero kahit may katotohanan iyan, may mindset ka na ayalay ang iyong sarili para iligtas ang iba. Magsisilbi kang halimbawa para sa iba. Sinasabi ni sexy high school girl na Sihi, bakit tumigil siya? Ano ang ginagawa niya ngayon? Sinasabi ni Sihi na ilang uri ng alarm ang nag-pop up. Sinasabi ni Grid na anong ginagawa niya pa dito. Bakit siya nakatulala? Pumunta siya sa ligtas ng lugar. Nagmamadali at sinasabi ni Sihi na susunod na siya opa. Biglang nag-react ang golem at umilo ang dibdib niya. Nagtataka si Grid kung bakit gumagalaw ang golem, sa isip-isip ni Bram na pagma-successor, iuukit niya sa katawan niya ang presyo ng pagbabaliwala sa kanya. Sa isip-isip ni Grid na delikado ito, sumabog ang golem na katabi niya. Nag-aalala naman si Sihi sa open niya, nakatanggap ka ng 571,140 na pinsala. Ang isang legend ay hindi madaling matalo, ang iyong health ay nasa minimum amount. Lumaban ka sa lahat ng atake sa 5 segundo, nakita nila ang nangyari kay Grid at nag-alala sila Lowell at Heroy. Sinasabi ni Grid na hindi niya inaasahan na malakas ang kanya self-destruction. Isang golem lang ang nakaharap niya kaya wala siyang singsing ni Doran na equipped. Sa isip-isip ni Grid na sayang lang ang kanyang precious immortal passive. Baka matalo siya dahil dito, sa isip-isip ni Sihi na dahil sa kanya nasaktan si Opa. May maitutulong ba siya? May lumabas na notification na sa kabila ng kasamaan, ibinalik mo ito ng may kabutihan, sa kabila ng kahinaan, inilagay mo ang iyong buhay para iligtas ang buhay ng iba. Sa isip-isip ni Grid na wala ng oras para uminom ng potion.
Mamamatay na siya. Ang sacrificial mindset na yan ay mahirap gawin sa isang taong nagsisimula pa lang ng kanilang adventure, sapat na ang iyong kabutihan para matanggap ang qualification na ito. 20% ng iyong maximum na health ay naibalik, Holy Light Armor, tumaas ang healing, nakatanggap ka ng 300%. 35,580 na health ang na-restore, sa isip-isip ni Grid na isa itong percentage heal. Nagtataka ito kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos ng iyong advancement, mandatory na gumawa ng 50 or higit pa na mabuting gawa bawat buwan. Kung ma-violate ang rules na ito, permanente na babawiin ang iyong mga qualifications. Hindi posibleng makuha mo ang anumang mga skill maliban sa mga class-exclusive skill. Class-exclusive weapons lang ang maaaring gamitin. Advance ka ba sa Saintess, isang growth-type hidden class? Sinasabi ni Sehi na tatanggapin niya. Nandito siya para tumulong. Nickname, Ruby. Level, 1. Class, Saintess. Sinasabi ni Ruby na opa. Sige lang, nasa tabi niya lang siya.